Isang magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo lahat saan man kayo sa mundo. Isang panibagong reaction video na po atin pong gagawin ngayon mula po ito kay Melv's Castle. Ang title po nito, Panic China, akala pagbobombahin na sila. Takbuhan lahat ng barko. USAF bomber dumaan sa China base. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na, and road to 100k subscribers na po tayo. Kung gusto mo maraming cellphone, syempre mag-subscribe ka rito. Like this video, stay active sa ating channel. Simulan na po natin to. Let's do this. Nagpanik ang China sa ginawa ng US at Philippine Air Force. Yung aakalain mo kasing simpleng pagpapatrol lang na tulad ng dati na paikot-ikot sa Chinese military base, may kasama pala ngayong US bomber aircraft. Ayun na nga. Alam niyo naman, todo suporta pa rin talaga sa atin ng US, no? Kahit na si Donald Trump na po ang ating bagong presidente ng US. At syempre nangamad po tayo na baka po mawala po ang suporta sa atin ng US. Pero dire-diretso pa rin po talaga ang suporta ni Donald Trump sa Pilipinas. Kaya eto, ganyan po, galit na naman po ang China dahil hindi po napuputol talaga ang suporta sa atin ng US. Ikot sa Chinese military base, may kasama pala ngayong US bomber aircraft. Nagkagulat na naman sa South China Sea. Nataranta pa yung tatlong naval warship ng Chinese PLA Navy. Dito inakusahan na naman ng China ang US Air Force at AFP. Illegal at sobrang agresibo daw ang ginawang pagdaan sa Chinese airspace territory. Ayaw nyo kasing tumigil eh, di ba tong latest na balita nga may natagpuan na underwater drone, no? Sa ating teritoryo. Isipin niyo 'yun, no? Talagang ayaw tayo tigilan ng China. Talagang nag-i-spy po sila sa atin. Kaya ito na po talaga, no? Kaya dapat po talaga paigtingin po natin ang seguridad ng ating mga teritoryo at ng ating bansa. At syempre, katulong na rin po yan ng mga kaalyado nating bansa. Talaga pong paiigtingin po yan at talaga pong lalo pong palakasin ang ating sandatahang lakas. Kabadong-kabado ang China, baka bagsakan sila ng bomba. Sino hindi kasi kakabahan? Yung simpleng patrol muna ng Philippine Air Force, sinabayan ng drone na akmang nagbibigay ng informasyon kung saan yung bubombahin ng US bomber. Dito agad nag-deploy ang China Southern Theater Command ng fighter jet para paalisin ang US Air Force. Ngayon, diba ganyan sila, tinan nyo, samantalang sila, walang patumanggalan na dire-diretso ang pangharap nila sa ating sariling teritoryo, diba? Taste your own medicine, ganun yun. Diba? O anong feeling, diba? Ngayon may panibagong balita na daw susugurin na raw po o gegirahin na nga raw po talaga ng China ang Taiwan. Hindi po natin alam kung baka buka na naman po yan ng China, no? Alam niyo naman ng China, puro fake news yan. Pero kung mangyari man po yan, ay syempre nakasuporta pa rin po ang iba't ibang kaalyado rin ng Taiwan, lalo na po ang US sa kanila. Lalo na rin po tayo, malamang baka tumulong din po ang Pilipinas. Ganun po yan, magkakaalyadong bansa po yan. Pero syempre, bago po sana mangyari yan, kung mangyari man po yung magiging digmaan po nung sa Taiwan at sa China, sana po maging ligtas po ang ating mga kababayan, no? Makalikas po sila doon kung sakaling mangyari yon at makauwi po sila dito sa Pilipinas. Lagi po sinasabi, no, wala po talagang panalo sa gera, pero inevitable po talaga yan eh. Pwede pong mangyari po talaga yan anytime, kasi po sinabi na rin po ng China na this 2025 talaga ay baka sugurin na po nila ang Taiwan. Umalis naman tayo sa teritoryo nila, pero nag-iwan to ng pagkabahalang baka bobahin talaga sila ng US bomber aircraft. Galit na naman tuloy itong si Mao Ning. Sinasamantala raw ng Pilipinas ang kabaitan ng mga Chinese. Inatras na nga raw ng China ang kanilang mga barko, pero patuloy pa rin raw pinoprovoke ng AFP ang China. Anong inatras? Meron nga kayong underwater drone. Kumbaga, hindi pa rin kayo totally, no, ang China. Hindi pa rin totally sila lumalayas dyan sa ating teritoryo. Kaya ito nga po, no, talagang maigting pa rin ang talagang seguridad, no, at meron pa nga po dyan sa Bataan na nakita, no, na talagang may pumasok po ng mga spy na Chinese, no. Nandoon pa sila sa barko natin. Isipin niyo, no, yung Legazpi barko natin. Nakalimutan ko lang po yung unang pangalan ng barko, pero may Legazpi po yun. Marami pong nahuhuling Chinese na nag-i-spy po sa atin. Mahigit 10 po yun kung hindi niyo po nalalaman, no. Kaya wag po tayo maniniwala dito sa sinasabi ng China, dahil talagang fake news po talaga sinasabi nila na umaatras po sila at lumalayas sila sa ating teritoryo. Hindi po totoo yun. Meron po sila underwater drone at may nahuli po mga Chinese sa Bataan. Kaya hindi po tayo dapat magkampante
dito po sa ginagawa ng China. Na ang kanilang mga barko, pero patuloy pa rin raw pinoprovoke ng AFP ang China. Sabay bati ko sa AFP na bakit hanggang ngayon hindi pa rin wini-withdraw ng AFP ang missile system. Wala silang karapatan ang China, no, na utusan tayo, lalo ang ating gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na alisin ng ating mga missile system, no? Kasi nga meron banta galing lalo sa kanila. Hindi po tayo pwede magkampante, atras na sila, tanggalin na natin, solid na natin tong mga missile system. Hindi po pwede yun. Kasi po, talaga po meron sigalot eh. Kaya wala silang pakialam. Unang-una, bansa po natin ito. Kailangan natin protektahan ang ating bansa. No, kaya mautak po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po talaga niya basta-basta po isosoli ang mga missile system na yan. Diba po? Ganun po yun. Pero kung sakaling kung ang nakaupo pa rin po yung nakaraang administrasyon, ay wala na. Lahat ko nga po sinasabi, no, baka kung yung nakaraang administrasyon ay talagang probinsya na po tayo ng China. Real talk yan. Na bakit hanggang ngayon hindi pa rin wini-withdraw ng AFP ang missile system. Nagbago na raw ang tahon, panahon na raw para magbago rin ang pag-uugali ng Pilipino. Bumalik raw tayo sa tunay na pagkakaibigan sa China. Tayo pa ngayon, no? Tayo pa ngayon daw ang masama ang ugali. Grabe itong China. Ibang level sila, no? Samantalang sila yung munat sa pool na gumagawa sa atin ng hindi maganda. Alam niyo na po yan, hindi ko na po kailangan pang ulit-ulitin kung anong ginawa sa atin last year lang po. Napakadami po talaga ng mga hindi makataong mga ginawa nila sa atin. Mismo sila ay lumalabag po, no, sa usapan diyan sa UNCLOS, 'di ba? Hindi na nirerespeto ang UNCLOS. Hindi rin nila nirerespeto yung teritoryo natin na napanalunan natin noong 2016. Isipin niyo yan, no, sa arbitral ruling. Kaya po, wag po tayong kampante, dapat lang po tayo na maging masigasig po sa pagprotekta sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pag-uugali ng Pilipino. Bumalik raw tayo sa tunay na pagkakaibigan sa China at iwan ang mapanghamong aksyon ng US. 表示低风系统仅用于一次例行演习，承诺今年9月演习结束就会撤走。但随后便 Hindi ko alam kung bakit takot sila dyan sa ating missile system, no, sa Typhoon missile system na yan na pinahiram sa atin ng US. No, samantalang sila meron nga silang diba? Artificial island na ginawa talaga nilang yan, military base. Bakit sa simpleng missile system natin at takot sila? Well, siguro kaya nga ganun ay hindi lang dahil din doon. Dahil siguro alam nila na halos buong mundo ay nakasuporta sa atin, yung mga malalakas na bansa, particularly ang si Big Brother nga, yung US. Diba, kala kasi nila, siguro pag nanalo itong si Donald Trump ay hindi na tayo susuportahan ng US. Pero hindi, nagkakamali sila, no? Mas lalo pa nga silang dinudumog ngayon ng US dahil galit na galit nga itong si Donald Trump dyan sa China. Binaban na halos lahat ng produkto ng China sa US, at kung hindi man maban lahat, ay talaga pong tinataasan po ang kanilang taripa. Yung import po nila, no, papunta po ng US, at ang Canada po sumunod, at iba pa pong bansa ay sumusunod na rin po talaga sa ganong diskarte po ng US. Kaya hirap na po talaga tong China. Well, kawawa rin po talaga rito, no, yung mga ordinaryong mamamayan ng China na wala pong kinalaman, no. Kasi po ang gobyerno po talaga nila nagpapahirap po sa sarili ng mamamayan. At sa atin din po, no, talaga pong hindi lang din po sa atin. Lahat po halos ng bansa sa Indo-Pacific ay gusto pong sakupin ng China. Ganun po ang gusto mangyari ng China, na yung imaginary 10 dash line nila, no, na gusto nilang sakupin ng buong West Philippine Sea. Na which is hindi naman mangyayari. Lahat po ng bansang yan ay papalag sa China talaga. 改称希望永久部署低风系统，甚至准备购买该系统，这是典型的言而无信、背信弃义。当前究竟是谁不断在南海挑衅生事？是谁在配合域外势力？ Ang kapal na mukha, no? And who is violating the law under the banner of international law? The countries of the region can see this clearly. Sila ang lumalabag, UNCLOS nga, hindi na nire-respeto, no? Fake news talaga ito, Naghuhugas sila ng kamay. Binabaliktad nila ang tao, binabalita nila doon sa mga mamamayan nila sa China na sila yung naaapi. No? Kawawa yung mga Chinese talaga na ordinary mamamayan dahil binubulag sila, no? Pinifeed sila ng fake news ng mismong gobyerno nila. Pero hindi nila alam na mismo ang gobyerno nila ang nangbubuli diyan sa Indo-Pacific sa iba't ibang bansa. No? Kaya talagang hindi talaga makatarukan ng ginagawa to ng China, yung gobyerno nila. Lalong-lalo na po sa atin, lalo po sa mga bansa diyan sa Indo-Pacific. 炫耀武力，又是谁在打着国际法的旗号行违法之实？
地区国家都看。奉劝菲方，维护本国安全的唯一正确选择是坚持战略自主，坚持睦邻友好，坚持和平发展。我们再次敦促菲方正视地区各国的呼声，履行此前。Talagang eager sila withdraw the Typhoon medium range missile launch system as soon as possible. Grabe. Kala mo nag-utos ng bata, oy bumili ka ng oy tanggalin mo yan. Parang ganoon no. Parang nang utos ng batang musmos ang China. Kala nila basa-basa ganun. Bansa po tayo, may sarili tayong rules. 'Di ba? Una-una binabantaan nila tayo kaya hindi po pwedeng basta tanggalin yun. Hindi po tayo tulad ng nakaraang administrasyon. No, nahahalik lang sa puwet ni Xi Jinping, hindi po ganoon. Ang Pangulong Bongbong Marcos po ay may paninindigan. Nilalaban po tayo ang ating bansa. Ganun po dapat ang leader. Diba po? Ganun po katikas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 前公开承诺尽快撤走中导系统，不要一错再错。菲方个别人士应当端正认识，反躬自省，不要再上演颠倒是非、倒打一耙的拙劣戏码。我们正告菲方，中方绝不会坐视自身安全利益受到威胁。 Mukhang nagsisimulate na ang US Air Force ng pag-atake, di ba? Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit binulabog ng US Air Force ang China? Imposible naman kasing walang dahilan to, di ba? Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang yung salo. Ayun daw ating pong nagawa ng reaction video. Ang napakagandang video nito ni Melvs Castle. Mag-subscribe po kayo sa channel ni Melvs Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Like this video. Comment down below kung ano sa loobin nyo sa ating napanood na video ni Melvs Castle. Maraming salamat po. Until next time. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.